Sa kabila ng maraming challenges, How are you? How are you? ngumiti at maging grateful. La 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 la. It's really a great and wonderful day. Matamis ang buhay. Mahirap man o masaya, Ang ganda-ganda ng ating mundo. laging may pag-asa dahil matamis ang buhay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. How are you? How are you? How are you? Gandang umaga po sa inyong lahat. Matamis ang pagbati po natin sa bawat isa ng magandang umaga. Kumusta man ang beauty mo ngayong araw, best friend? I hope na naggising ka ng maayos. Meron kang Thanksgiving prayer sa ating Panginoon kaninang umaga. At masaya at malugod ang pagbati mo ng mabuti at kakaibang umaga. Oh, musta naman ang graduation mo? Tapos na. Ano po? Karamihan po sa mga colleges natin ay nagtatapos ang kanilang mga graduates, no? Sunod-sunod, hindi sabay-sabay, hindi katulad previously. Meron po mga nag-graduate noong July, may nag-graduate meron bang nag-graduate ng June? Parang meron, no? Pero karamihan po, August at saka September pa ang graduation. Sa college, oo. Sa college po ang sinasabi po natin. At dahil graduating ang ating mga best friends, nako, ang kanilang mga decisions po ngayon maghahanap na ba ako ng trabaho? O magpapahinga muna ako kasi napagod akong mag-aral. O, di ba? May mga ganun bang drawing ang buhay mo, best friend? No? Kung ikaw ay nakikinig sa ating program at new graduate ka, congratulations! You're into another milestone. Yan. Pero tingnan po natin, no? Kailangan maintindihan natin kung ano ba yung job market na mayroon tayo ngayon. Ano yung siguro gusto nating sabihin, best friend, ang future mo magsisimula ngayon. Now na. Oo. Career opportunities para sa mga batang graduates. Yan, best friend. At ngayon pong araw, pag-uusapan po natin ano yung job market. Ano yung scenario ng job market ngayon. At the same time, titingnan po natin paano kang mamimili ng tamang trabaho o tamang karera. Diba? May mga ganun, no? Ano yung mga mahalagang employability skills na kailangang dapat mayroon ka para mas nakakaangat ka kaysa sa ibang mga aplikante, di ba? At tignan din natin kung saan ang connection po ng AI, doon artificial intelligence, doon sa future work na sinasabi natin. Kasi we want all our graduates to be successful. Opo, hindi lang sa pagbatingting. Ay, walang tunog. Yan. Hindi lang sa pagbatingting ng ating bell, no? Kundi para po sa mas mabuting kinabukasan ng ating pong mga graduates. Kaya wag po kayong alis. Masaya ang kwentuhan natin ngayong araw. Ako po ang inyong best friend, Lily Garcia po. Nagsisimula pa lang yung program natin, kaya wag po kayong aalis dito sa ating program. Kising matamis ang buhay.
Tuloy tayo sa ating pong program, Gising Matamis ang Buhay. Ewan ko kung nanaginip ka kagabi, ano? Pero, dapat ang mga pinapanaginipan natin ngayon, ano? Lalo na sa ating mga best friends na kakagraduate lang ng college, no? Ay yung tama at paraan ng paghahanap ng trabaho. Given, kunwari na mag-graduate ka sa September, pero tapos na ang klase mo noong pang June. Diba? May mga ganyang universities. Ano po? Itong time na ikay naghihintay ng graduation, pati graduation pictures ay tapos na rin. Ang ISU, Isabela State University, ay nagtapos ang kanilang mga graduates last month pa. Gusto ko batiin yung isang teacher natin, na namayagpag, summa cum laude ng ISU. Teacher Gina Lee. Ayan. Anyway, Teacher Mikay. Opo. Anyway, itong time na, halimbawa, naghihintay ka ng graduation ceremonies, no? Tapos, magandang maghanap ka ng paraan. Kunwari, mga 2 months yung waiting time bago graduation. Baka meron ka nang pwedeng gawin, no? Itong last 2 months or next 2 months or next 1 month na lang pala kasi September ang graduation, no? Para hindi lang isa para makapaghanap ng trabaho, kundi baka pwedeng tumingin ka ng mga courses, yung mga short-term courses na pwede kang mag-upskill. Ito ay sinuggest po sa pamangkin ko na mag-graduate po sa September, na habang siya ay naghihintay ng kanyang graduation, tapos na ang class picture, tapos na ang solo picture, talagang literally naghihintay na lang po ng graduation, no? Ceremony. Sabi ko, mag-upskill ka, mag-aral ka ng driving. Ilang hours lang naman yun eh, hindi naman yan 6 months na kurso, 'di ba? Pang lang yan eh, hindi yung lang, no? Kasi ngayon po nire-require na ng LTO, no? Land Transportation Office, na ang mga bagong kukuha ng lisensya ay talagang nakapag-enroll sa official and recognized na driving school. I like that kasi mabuti yun para yung mga susunod na mga drivers po natin na magmamaneho dyan sa highway ay hindi kamote. Ay, naku po, eto na naman tayo sa kamote, no? Oh no! Hello! Sorry po. Nagamit ko yung salitang kamote. Di ba tinasa natin yung level ng kamote dun sa isang program natin. Kamote ang kailangan natin na itanim para po pamalit, no? Temporarily doon sa pangangailangan natin ng bigas. Anyway, cambio po tayo. Balik tayo dun sa driving skills. Ngayon, ayaw natin na yung mga susunod. Gusto natin pala, no? Gusto natin maging positive. Gusto natin ang mga susunod na mga drivers. Private drivers man yan, o kaya ay public vehicles ang minamaneho, ay mas na marunong ng mga traffic rules kasi makakaiwas tayo ng aksidente. Hindi ko alam kung na-mention ko dito sa program natin, but many years ago, pag sinabi kong many years ago, what? Let me see. Neo was then grade 6, I think. No? Grade 6. Ayan. So, mahigit na pong 15 years ago. Mga 15 years ago po. Anyway, ganito yung kwento. Dun sa Hong Kong, may mga signages sila. Just like any other country, may mga signages na hindi mo maintindihan. Pero, tinanong ko kung anong ibig sabihin nung isang, kasi nakikita ko 0. Yung number lang ang na-recognize ko. All the rest, wala na, no? And, ang ibig sabihin pala nun, ang goal nila, by not sure na kung 2020 o 2030, ay magkaroon or maging 0 accident. Yun ang goal. Walang aksidenteng magaganap sa mga daan. Ang ganda, no? Oo. And the only way we can do that, kahit halimbawa dito sa atin, ay matuto ang mga drivers na magmaneho ng tama. Siyempre, ma-provide din ng maganda
at dekalidad na highways. Yun ang isa pa, no? So anyway, malayo pa tayo dun sa ganong klase ng goal. Pero yung pong pagmamaneho ay isang uri ng upskilling para sa mga graduates natin. Kasi meron pong mga trabaho na gusto ng mga companies marunong ka mag-drive. Lalo na kung ikaw ay nag-a-apply ng deliveries. Yan. Kaya kahit pa ikaw ay collector. O kaya ikaw ay delivery nga. Oo. Ito palang mga deliveries, no? Yung mga online deliveries po natin. Yung palang mga nagde-deliver ay hindi lamang driver's license ang mayroon sila. Ngayon pala, sila ay considered as independent businessmen. So, meron sila dapat license to operate. Parang apply sila ng DTI, may sarili silang negosyo. Yun, ganon. So, ang galing, no? Nakaiwas yung mga malalaking mga kumpanya sa pagbabayad ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth ng mga employees nila kasi hindi sila considered ng mga employees kunwari ng LNY services, kunwari LNY. At gawa ko lang po yung LNY. So, ganon, ano? So, yung mga nagde-deliver, kumbaga, mga private, individual, businessmen sila. Ganon ang category nila. Yung upskilling sa driving, isa lang yun sa mga skills na pwedeng aralin ng isang fresh graduate. Hindi dahil minamaliit natin sila, no? Kundi yan ay isa na sa mga requirements. Ngayon, mantakin mo kung marunong ka mag-drive, di ba? Nagagamit mo rin yan in case of emergency. I remember one time, magkakasama kami mga classmates. Yung classmate ko hindi marunong mag-atras ng sasakyan niya mismo, hindi niya alam i-atras. Di ako nag-atras. Diba? Kasi alam kong mag-atras ng sasakyan. What I'm saying now is, dahil po sa pangangailangan natin ng karagdagang kaalaman, yung ating mga graduates, kailangan armasan nila yung kanilang sarili. Okay, so, nasaan yung trabaho ngayon? Nasaan yung trabaho? Ano yung job market natin ngayon? Yes, mahalaga ang diploma, pero hindi po ito ang finish line. Pag may diploma ka, simula pa lang yan ng iyong karera. Simula pa lang yan ng iyong biyaheng karera. Career journey. Diba? Yung mga ganon, no? Ngayon, ito yung trends, no? Para makita natin at makita mo rin, ikaw na bagong graduate, best friend, kung saan ka ba papunta. Saan ka ba papunta? Unang-una sa listahan po natin ay artificial intelligence. Yan. Medyo nahuhuli tayo dito sa Pilipinas kapag artificial intelligence ang pinag-uusapan. And I think namamayagpag ang China kung artificial intelligence ang pag-uusapan. Amerika. Meron pang paparating na Pax Silica. Ano ba yung Pax Silica? Hindi po yun, that's another story. No? Pero itatayo nila yan sa Pilipinas. So magandang usapin din po yung Pax Silica na yan, kung yan ba'y nakakabuti sa atin o hindi. Ayan ha. So anyway, balik tayo. Artificial intelligence, yan yung current trends. Data analytics, yan din po. Cybersecurity, importante yan. Healthcare, importante pa rin. Education, importante pa rin. Renewable energy, yan, patuloy pong paghahanap ng renewable energy. Hindi po pwedeng lagi po tayong umaasa lamang sa kung anong power mayroon po tayo ngayon. Hindi lang yon, kailangan din po ang mga skilled trades, electricians, welders, technicians. Ayan ha, best friend. At whether we like it or not, dahil tayo po ay nasa Isabela, kailangan din po natin ng agriculture technology. Agriculture technology. Ang sabi po ng World Economic Forum, nagtataya 170 million new jobs ang malilikha dahil sa buong mundo pagdating po ng 2030. Ayan na, best friend ha. Habang 92 million jobs naman ang mawawala
dahil sa automation. Yan. Net gain, no, pag minus mo yung 170 minus 92 million, meron pang natitirang 78 million kahit mag-automation tayo, best friend. 78 million jobs. At ayon sa TESDA, patuloy po itong pinalalawak ang digital at technical skills training para po ihanda yung ating mga graduates sa trabaho na kanilang hinaharap. Ito example ko ha. Kami po sa school, nangangailangan po kami ng robotics teacher. Hanggang ngayon, wala pa po kaming robotics teacher. 2 buwan na po kaming, hindi lang 2 buwan actually, 3 months na po kaming naghahanap. Walang taker, walang nag-a-apply. Takot, siguro, no? Nakita lang yung sinabing robotics, tapos yung requirement kasi namin ay, syempre, magtuturo ng robotics, kailangan may alam din, hindi yung basically zero ang alam, no? So, dapat marunong siya ng programming. Alam niya ang mag-program. Yan. Maganda, it's an advantage kung engineering graduate siya. Ganon, best friend. But as of now, wala po kaming takers sa robotics teacher namin. Okay, so anong ibig sabihin po nito? Doon sa 92 million jobs na mawawala kasi papalitan ng robots, no? Meron pang natitirang 78 million na trabaho. Ang dami nun. At ang TESDA po, sa totoo lang, no, ay may malalaki rin pong mga projects at issues tungkol dyan kasi hindi po nila kayang ibigay lahat yung pangangailangan, yung demand, yung pangangailangan na trabaho. Ibig sabihin, kulang. Kulang ang TESDA schools, kung schools man ang tawag natin dyan, or TESDA training centers. So, ayan. So, ibig sabihin, kung ikaw ay new graduate right now, hindi sapat na ikaw ay naghahanap lang ng trabaho. Kailangan paghandaan mo yung trabaho na yan. Oo. Kasi yung trabaho na yan, hindi lang pang ngayon yan, pang future. Oo. Ang automation po ay future talaga. Oo. Meron ako nakitang video, no, sa China. Yung pag-deliver nila ng mga parcels natin, kaya mapibilis po. Multi-level buildings yan na lahat fully automated. Bawal pumasok ang tao. Yung mga areas, may mga areas na bawal pumasok ang tao. Kasi fully automated. Robots, rollers, up and down, Wi-Fi, scanners, mga ganon, no? Wala nang gumagalaw na tao. Puros robots. Multi-level yan, ha? Kaya yung parcel mo, best friend, kahit nasaan ka sa buong mundo, makakarating at na-estimate nila kung anong araw darating yung order mo. Nasubukan ko po yan, several times. Order ako, kunwari, sa Amerika ako nag-order, Amazon. At sasabihin sa'yo, in 3 days time, 4 days time, darating sa bahay nyo. At totoo, totoo. Kumisa pa nga napapaaga. So, ganun po, because of automation and because of robotics. So, ganun ang nangyayari. Kaya, naku, mas buhay na buhay po ang Bible ngayon. Anong sabi po sa Ecclesiastes chapter 9 verse 10, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. Walang kalimutan, lahat ng pagbabagong ito, pangalan ng ating Panginoon ang dapat maitaas. Mamaya, sa pagbabalik po natin, tingnan natin ano yung mga pwede nating piliing karera sa pagbabalik ng ating program, Gising, Matamis ang Buhay. Welcome and listening to a radio station where the mighty hosts of heaven sing. Turn your radio on. Turn your radio. Turn your radio on. Turn your radio on. If you want to feel those good vibrations coming from the joy that His love can bring, turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Oh, yes, turn your radio on. And listen to the music. Turn your radio on. Oh, yes, turn your radio on. And joy is shared. Turn your lights down low. Oh, yes, turn your lights down low. And listen to the Master's radio. Be in touch with God. Turn your radio on.
Tuloy tayo sa ating pong program, Gising, Matamis ang Buhay. Best friend Lily Garcia pa rin po ang inyong kasama at pinag-uusapan pa rin po natin ang mga tamang karera na dapat nating maintindihan, no? Ano ba yung job market natin? Nasaan ang trabaho ngayon? Kasi importante na makita ng ating mga new graduates sa mga career opportunities na swak para sa iyo. Ngayon, tingnan natin. Sabi natin, choosing the right career. Okay. So, eto, dapat pag namimili ka ng karera, una mong iisipin, ano yung passion mo? Yes, may passion ka. Kumusta naman ang skill mo? Diba? Kumusta naman ang dahilan? Bakit gusto mo yung passion mo? Oo. Meron ka bang calling? Yan, equivalent yun kung ano ganito. Passion plus skills plus purpose equals calling. Hindi lang sa ministry ang calling na yan. Kahit pa sa trabaho. Best friend. Nagawin ko example yung sarili ko. No? Ano ba yung passion ko? Nung ako yung nag-aaral, ano ba yung passion ko? Talagang passion ko na po yung sumama sa social work, yung mga ganyan. No? Communications, radyo, ganyan-ganyan. Sinunod ko naman, no? Kasi doon ako skilled, no? Ano yung purpose ko? Noon, ang goal ko maging broadcaster. Eventually, binago ng Panginoon yung purpose na yan. For another calling. At yan ay ang magpunta sa field of education. Inarmasan ko pa rin yung sarili ko. Kailangan may skill, di ba? Pero hindi ko kinalimutan yung aking passion at yung aking skills ay lalong na-hone sa broadcasting until fast forward, ito na tayo, best friends na tayo dito sa ating program Gising, Matamis ang Buhay. Yan. So, wag lang magtanong ano ba ang mataas ang sweldo. Minsan ganun yung mga nag-graduate magkano sweldo mo dyan? Yun agad ang tinatanong di ba? Mabubuhay ka ba niyang sweldo mo? Di ba? Whether we like it or not, yun talaga ang unang pumapasok sa isip po natin. I would say 99.99% ang lahat ng graduates. Ganon ang iniisip. Iilan yung mag-graduate na sasabihin na kahit magkano na yung sweldo, okay lang. Ano pa? Tingnan natin, no? So, yung career decision po natin, not necessarily dahil sa pera. Meron at karamihan sa mga nag-graduate po, ay kino-consider talaga yung experience. Halimbawa, sa field of education, gusto nilang pumasok sa public school. Pero pag fresh graduate sila, very small yung chances na sila ay matatanggap kapag wala silang teaching experience. So, ang ginagawa nila, pumapasok muna sila sa private schools. Pero meron yung ibang mga kaganapan o pangyayari, lalo na kapag ang graduate ay galing sa isang reputable university, tapos nakatanggap ng award, no? Ay kino-consider po ng public school yan. Hina-hire nila agad yung teacher. Nangyari sa amin yan, fresh graduate. Opo, magaling talaga yung teacher. At anyway, we were able to convince the teacher na you stay with us for another year. For 1 year muna, bago ka lumipat sa public school. And she did. Anyway, yun po yung ibang mga dynamics, no? Tapos, so ang basic ng mga nag-graduate magkano bang kita dyan? Magkano ang sweldo dyan? So, pero ang importante na mga tanong ng mga new graduates, eto best friend, pakinggan mo. Ano ang talent ko? Saan ako magaling? Yun. Ano yung gusto kong gawin? Ano yung kailangan ng mundong ito? Kailangan, alam mo din kung ano yung kailangan ng mundong ito para makasabay ka. Pinipilit mo na ito yung gusto mo pero mababa ang demand. Diba? Siguro nag-a-apply ka sa maling lugar. Baka kailangan lumipat ka ng ibang lalawigan, ibang syudad, ibang bansa. I-consider mo lahat yung mga yon, no? So, of course, in all these things, iisipin mo rin, will God be happy with my decision? Ang Panginoon ba matutuwa kapag ito yung ginawa ko?
Ang Panginoon ba ang siyang maitataas kung ito'y trabaho na tatanggapin ko? O kung itong trabahong ito ang gagawin ko, makakabuti ba ito sa image ng Panginoon? Siguraduhin mo lang, best friend, na ganun yung basis natin, ano? Hindi yung, ay, kunin ko to, malaki ang kita. Kaya, bahala na si Batman. Bahala na si Batman. Ngayon, importante, ano, sa mga decisions ng mga kabataan po, tungkol dyan, yung career decision formula, ano ba yan? Passion, yung sinabi natin kanina, passion, skills, saan ka magaling, saan ka mabuti, purpose, paano kang yan ba ginagawa mo kasi gusto mo bang magsilbi sa tao o gusto mo lang pagbigyan ang parents mo, 'di ba? May mga ganun kasi. Oo. Iba-iba 'yon. Ngayon sa mga careers, ito po yung mga namamayagpag pa ring mga karera. Number 1 po, teacher. Sa totoo lang, kailangan po natin ng mas maraming mga teachers, pero mga teachers na may skills. Ayan. Nurse, negosyante, engineers, broadcaster, importante, programmer, social worker, AI specialist. Ayan, best friend. Kailangan lang magtiwala tayo sa Panginoon na kapag tayo namili ng ating karera, yan ay makakabuti, hindi lang para sa iyo, kundi magbibigay ng papuri sa ating Panginoon. Ang lagi nating tanong, in anything that we do actually is because we trust God, no? But at the same time, ang tanong natin, will God be pleased with what I will choose? Ang Diyos ba ay matutuwa sa gagawin ko? Ang Panginoon ba ay maluluwalhati kapag ito yung pinili ko? Yan, yung mga tanong po natin. Ngayon, tingnan natin yung ano yung mga skills, no? Ano yung mga essential employability skills? Ibig sabihin, ano yung mga kaalaman ng mga nag-a-apply ng trabaho na hinahanap ng mga employers? Sa pagbabalik ng ating program, Gising Matamis ang Buhay. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 DZMR, your Missions Radio. Tuloy tayo sa ating pong program, Gising Matamis ang Buhay. Best friend Lily Garcia pa rin po ang inyong kasama. At ikaw ay nasa 1143 DZMR. Tayo po ay member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pinag-uusapan pa rin po natin employability skills na hinahanap ng mga employers. At ikaw ay isa sa mga nag-a-apply. Kahit pa hindi ka nag-a-apply, kunwari ikaw ay nagbabalak na magnegosyo ng sarili mo, ito pa rin ay mga skills na dapat mayroon ka, best friend. Pero anyway, ito from the point of view of the employers. From the employers. Okay, tingnan natin. Number 1 na dapat meron kang skill na yan, best friend, communication. Dapat marunong kang mag-communicate, hindi lang written, kundi kahit oral, verbal, no? I was talking to Rose and Portia some weeks ago, at itong si Rose at si Portia, mga negosyante po itong mga to, mga malalaki mga nila, yung mga businesses nila na nagde-deliver, yung mga ganun, may mga company silang pinanggagalingan ng mga produkto nila, etc. Eto totoo to. Sabi ni Portia, nagulat daw sila kasi ang gagaling mag-communicate ng kanilang mga empleyado. Because of AI. Di ba? So, good or bad? May good side, may bad side. Good kasi napapabilis ang trabaho. Bad kung lalo nang pinapagawa lahat, doon sa AI, yung communication na yan. Pero doon mo nakikita na yung bilis ng paggawa at pagtrabaho, sa halip na gagawin mo ng 3 days, pwede mong gawin ng 3 oras.
O kaya pwede mong gawin ng 30 minutes, 1 hour. O, yun. So, bumibilis at dumadami ang pwedeng maging result, no? Ayan. So, communication is very important. At the same time, dapat marunong ng teamwork ang isang empleyado, ang isang nagtatrabaho. At yung leadership, dapat mayroon din siya. Critical thinking, importante po yan. Marunong mag-solve ng mga problema. Hindi kailangang lahat sinasabi sa boss. Ang ibig kong sabihin, kung sa level pa lang niya ay pwede na niyang gawan ng paraan, why not? Diba? Yan yung like ko rin sinasabi sa mga teachers. Hanggat kaya, kung sa nakikita ninyo level ng teacher sa classroom ang solution, unang itaas pa sa level ng principal o kaya sa department head, yung mga ganon, no? So, yun, problem solving is very important. Digital literacy, naku po, ngayon po hindi po pwedeng hindi ka marunong. Kailangan marunong ka mag-click send. Yung mga simple na mga skills ngayon, kailangan po. Otherwise, mahihirapan ka talaga. Adaptability, kung ano yung mga pagbabago, hindi ka lang madaling matuto, madali mong tanggapin na ito na ngayon. Huwag mo nang i-insist kung ano yung dati mong alam. Kasi ngayon, yung mga skills po natin ngayon ay current. Oo, kailangan mag-update din po tayo. Kumaga sa cellphone, yung cellphone mo noong 25 years ago, siguro pwede pa naman ngayon, pero hindi na ganun karami ang capabilities ng cellphone na yan. Ganun ang punto natin, best friend. At syempre, aside from adaptability, importante na ang isang employee o isang aplikante ngayon ay mabuti at maganda ang kanyang emotional intelligence. Hindi lang grades sa transcript ang ipinapakita. Hindi lang malataas na marka sa certificate na nakuha sa TESDA. Hindi. Kailangan makita rin ng mga employers na ikaw ay stable emotionally. Marunong ka mag-control ng iyong emotion. Hindi yung galit, inggit, selos, yung mga ganon, no? O kaya yabang, etc. Ano mo yung magaling kung bastos? Ano mo yung magaling kung poor sa emotional upbringing? Ganon, no? Mental health. Anyway, ayon po sa World Economic Forum, kabilang po sa mga pinakamahalagang skills na kailangan po natin hanggang 2030. Ito, best friend. Pakinggan mong mabuti kasi kasama ka. Kung ikaw ay isang high school student right now, pakinggan mong mabuti ito kasi 2030, papunta ka doon sa edad na yan. Kung ikaw ay nanay ng isang high school student, makinig ka rin, best friend, para ma-share mo sa iyong anak. Kung ikaw ay teacher, ganun din. Kailangan natin analytical thinking. AI literacy. 2030 po yan, pero naku, grabe na po ngayon. Kailangan alam na natin ngayon. Creativity. Resilience. Kailangang matatag, matibay. Kasi ang bilis ng pagbabago, ang daming challenges, pero mananatili tayong matibay. Leadership. Lifelong learning. Hindi ibig sabihin nakagraduate ka ngayon. Isip mo, yan na. Ikaw na yung marunong. At wala ka nang pwedeng idagdag pa. Naku, hindi, no? Kaya nga tinawag na lifelong learning kasi hindi po natatapos na tayo natututo kapag nakatanggap tayo ng diploma ng college. Sa edad kong ito, kakatapos ko lamang po ng AI course. Diba? Yung mga ganon. Magbabasa ka, mag-aaral ka. Hindi ibig sabihin na kami diploma ka. Hello! Mag-aral ka pa rin. No? Mag-aral ka. May natutuhan ba ako sa AI course ko? Meron naman. Ang problema, meron naman. Meron ako natutuhan. Ang problema kasi, tinulugan ko yata dahil gabi. Nabot ng alas 12. Naku, hindi carry ng beauty ko. Hindi carry. Anyway, okay. So,
sa totoo lang, self-study yun. Binigyan kami ng mga programs, binigyan kami ng copy ng, alam nyo na, sa digital world, bibigyan ka ng kopya ng mga laman kung ano yung itinuro sa amin. Ayan mo, share ko sa iyo, JM. Anyway, lifelong learning, technology literacy, otherwise maiiwan ka, best friend. So, dapat marunong kang makisama, marunong kang matuto, marunong kang mag-adjust, meron kang magandang attitude. Tandaan mo yan, best friend. Colossians chapter 3, verse 23, anong sabi dyan? And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord, and not unto men. Again, ang tanong, will God be happy with this? Saya ba ang Panginoon sa ginagawa ko? O hindi? Hindi mo lang yan tinatanong sa sarili mo, best friend. Ako din, yun din ang aking tanong. Masaya ba ang Panginoon sa ginagawa ko? Araw-araw po natin tinatanong yan. Pag hindi pumasa sa yes, yung ginagawa natin, mag-isip tayo. Okay? Sige, balikan natin ang iba pa nating mga kwentuhan. Future work? Ano ang mga future na trabaho na bukas para sa isang beautiful girl like you and handsome man like you? Dito yan sa ating program, Gising Matamis ang Buhay. Sa paglipas ng mga taon, taglay ang mabuting balita. Ebanghelyo ng Panginoon, ipahayag kanyang salita. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayugman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Ang lingap ay ipararating, iba't ibang kaparaanan, sa lupa at sa himpapawid, malapit at malayo man. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulong ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayagman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Proclaim His living word. To each corner of the world, far beyond what eyes can see, to all peoples of the earth, through the land, the sky, the sea, Jesus we will proclaim. His steadfast love we will share, till all have heard, till all have good news. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayagman
Sa bayog man at sa ilalim, si Kristo ang ihahayag. Ibig niya'y dala-dala hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Tuloy tayo sa ating pong program, Gising, Matamis ang Buhay. Ano yung mga magagandang karera na pwedeng pasukin o pwedeng applyan ng ating mga best friends? Okay. Teacher. Number 1, teacher yan. Karera, nurse. Oo, entrepreneur, engineer, broadcaster, programmer, social worker, AI specialist. Ayan. Ngayon, ang maganda sa mga courses na yan, ano po? Ito naman, kapag AI-related careers. Ito, pag artificial intelligence po ang pinag-uusapan, I believe na dapat po ngayon mag-focus ang ating mga kabataan sa mga kurso na malapit or sa artificial intelligence. Because whether we like it or not, karamihan po ng future na trabaho, kahit po sa negosyo, ay magagamit na po ang artificial intelligence, no? At kailangan natin dyan ng AI prompt engineer. So yan, AI trainer, AI ethics consultant, data scientist, robotics technician, machine learning engineer, AI content strategies. Ngayon, dito po sa Pilipinas, ayon po sa pag-aaral ng International Labor Organization, 1/4, no? 1/4 ng employment sa Pilipinas po, or humigit kumulang sa 12.7 million jobs, ay dapat mayroong exposure sa generative AI. Kaya mahalaga sa mga graduates natin ngayon, upskilling at saka reskilling. Those are two big words. Upskilling and reskilling. Upskilling kasi may kaalaman ka na, pero dadagdagan mo pa. Yung reskilling is dati mo nang alam, pero kailangang reviewin mo at mag-practice ka ulit. Yon, okay? So, ang mensahe natin, use AI wisely. And let AI become your assistant. Assistant mo lang si AI, hindi kanya papalitan. So, we are getting ready for success, best friend. So, pag gumawa ka ng resume mo, dapat professional. No? Yung dating ng mag-practice ka ng job interview. Ano ba yung mga possible questions na tatanungin sa'yo? Practice. At baka pwedeng magandang ilagay mo ang iyong qualifications doon sa LinkedIn, no? Meron po tayong app sa internet na ang pangalan ay LinkedIn, kung saan lahat ng mga naghahanap ng trabaho, actually, kahit pa hindi naghahanap, no, nilalagay nila doon yung profile nila. Profiling, yan. Mag-attend ng seminar, huwag kakalimutan mag-attend po ng seminar, mag-volunteer, and continue to build your network. Huwag mong ililimit yung network mo sa mga classmates mo lang. Meron tayong social media. So, general, marami. Oo, yan. At huwag kang maniniwala na dahil ikaw ay graduate na, tapos ka nang mag-aral. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Learning is continuous. Meron ako narinig ilang beses na tumitigil ka lang daw mag-aral kapag nasa 6 feet under the ground ka na. Yun ang sabi. Pag naka 6 feet under the ground ka na, best friend, hindi ka na kailangang mag-aaral pa. Pero habang ikaw ay naglalakad pa sa lupa, dapat nag-aaral pa rin po tayo. And of course, consider entrepreneurship. Magnegosyo. Hindi lang employment, kundi magtrabaho, magnegosyo. So, don't wait for opportunity. Prepare for it. Proverbs chapter 22 verse 29, anong sabi po dyan? Seest thou a man diligent in his business, he shall stand before kings. Ayan, best friend. Sana na-enjoy mo yung ating kwentuhan ngayon, ha? At na-challenge ka na
mag-aaral kang mabuti, yung upskilling na sinasabi natin kanina, yung reskilling, very, very important po yung dalawang yon, ha? Dito lang yan sa ating program, Gising Matamis ang Buhay. Pagbati Corner! Nice nating batiin ang ating pong mga best friends. Siyempre, na masayang nakikinig sa ating pong programang Gising Matamis ang Buhay. Salamat sa Panginoon, kayo po ay laging naka-on ang radyo ninyo, ha? Happy birthday to you, Benelin Oyad Alawas, Bontiwen, Teresa Kamangi Cariaga, Mario Virgo, Victor Dayag, Rosemary Abad, Geraldine G. Casiano Mariano. Happy birthday pa rin. At kahapon birthday po ni Linda Pawid. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you, Janine, for getting ready itong ating program po ngayong araw. Maraming salamat kay Janine, kay JM. Sila po yung ating mga partners dyan po sa technical room. At silang mga dahilan kung bakit po naririnig ninyo kami sa 1143 DZMR. Dito yan sa ating program, Gising Matamis ang Buhay. All day and play my music. You make my spirit soar. I found a perfect psychic. With you life's not a bore. Radio, you give me a song to sing. Melody so good that my heart takes swing. Bosom buddies, best friends from beginning to end. My radio, my radio. Bosom buddies, best friends from beginning to end. You and I. Pabaon verse para sa lahat ng ating mga best friends. Mababasa po natin sa aklat ng Proverbs chapter 16 verse 3. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Ihabilin mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. Siyempre gusto natin lahat ng plano natin bago natin i-action gawin, i-refer muna natin sa Panginoon sa panalangin. Importante yon, hindi yung last ang prayer. Ginawa mo na, tsaka mag-pray. Usually, yan ang mga mistakes natin, Pero ito, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Commit our works. Bago pa natin gawin, bago ka pa mag-apply, best friend, At bago ka pa mag-file ng application mo, pag-pray mo na yan. Hindi masama. Hindi lang actually sa application yan, kahit pa sa ibang mga plano natin sa buhay. Pinagpipray po lahat yan. Ha? Ngayon, pag plinano mo ang karera mo at ang Panginoon ang siyang pinaglagyan mo ng commitment o kaya yung Panginoon, ang Panginoon ang kasama mo sa pagpaplano na yan. Tingnan natin, yung tunay na tagumpay nagsisimula sa pagtitiwala natin sa ating Panginoong Hesus. And mahalaga na ikaw ay tuloy-tuloy na natututo, tuloy-tuloy na nag-aaral. Yung diploma, actually, start lang yan. On to the next milestone. Sabi nga natin, At lifelong learning is very important. Hindi porke ikaw ay graduate na, tapos ka nang mag-aral. Pero mong kakalimutan, hindi porke may diploma ka na, nag-upscaling ka pa, may certificates ka, ang dami mong certificates, yumabang ka naman. Wag ha. Kasi ang mga boss, at kahit pa yung ibang tao, ang hinahanap sa isang empleyado, o kaya sa isang kakilala o kaibigan, ay yung may character. Anuhin mo yung magaling sa trabaho, pero mayabang. Aanihin mo yung matalino, nag-graduate na with honors, Latin honors, pero hindi marunong makisama, hindi marunong makipagkaibigan, sinasarili ang trabaho at marami pang iba. So best friend, kayong mga graduates, huwag matakot. Give it all up to the Lord. Start praying for your next future, yung future mo, pero yung simula ng iyong karera, pero
may trabaho, maghahanap ng trabaho, no? Hindi yung puros prayer, hindi. Siyempre, samahan mo yung prayer ng action, best friend. O, ayan ha. At sana na-enjoy mo yung ating kwentuhan at sa mga salitang yan, nice nating tapusin ang ating program. Thank you so much for listening. I'm your best friend, Lily Garcia, nagsasabi po sa ating lahat. It's really a great and wonderful day. Ang ganda-ganda ng ating mundo. Ang hardin ng daigdig, ang lawak, ang lawig, ang ganda, ang ganda, ang ganda. May puti, may pula, may lunti, may ginto, ang ganda ng mundo. Ang ganda ng kalikasan, yamang uri, umaapaw, dapat nating alagaan, kupkupin araw-araw. Ang hardin ng daigdig, ang lawak, ang lawig, ang ganda, ang ganda, ang ganda. May puti, may pula, may lunti, may ginto, ang ganda, 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 ang ganda ng